Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so uh this time around, guys, but before that, let us honor our subscribers, no. They are now almost 5,000 subscribers. Ano na lang, 100 plus na lang, ano na tayo, 5,000 subscribers na tayo. Thank you so much, guys. And then to our viewers po, no. So nag-boost po talaga yung mga viewers natin, no, yung mga views natin recently, no. Thank you so much, guys. No, I really appreciate. And then if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel, no? So ngayon, guys, pag-usapan natin, no, kasi recently, no, may nag-leak, no? May nag-leak na news na merong parang executive session kasi yung ano natin, no, yung Senate natin, no. So nag-leak na kung ano yung mga pinag-usapan nila doon. And then merong siyam na ano, no, 9 senators na ah, parang who wants to ano, to retain, no, the confidential funds of of uh, Vice President Sara Duterte, no? Ayan, tingnan natin, no? Ayun, okay? Okay, so yung ano natin, yung 9 senators na yon ay si Robin Padilla, Christopher Bongo, Ramon Bong Revilla Jr., Ronald Bato de la Rosa, um, um, okay, Estrada, no? Manuel Lapid, Lito Lapid, Francis Tolentino, Cynthia Villar, and Pia Cayetano, yung parang who supports yung Duterte's confidential funds. So ang tanong natin today, no? Ang tanong natin today, ano ang mga dahilan ng mga senador sa paghingi ng pagbabalik ng confidential funds kay Vice President Duterte, no? So ano natin, no? Um, Pag-usapan natin isa-isa yung mga ano natin, no, yung mga senador na ano, no, kung ano bang parang motibo ba kumbaga, no. Pero ano lang naman natin, haka-haka lang naman ito for ano lang 'to, educational purposes, no. Mahalaga kasi natin 'to kasi mag-e-eleksyon na, no, sa darating na 2025, no? At saka ano 'to, yung 2025 midterm election na 'to ay may ano 'yan, no, magiging kasama ito sa 2028 election na pagkapanguluhan naman na eleksyon, okay? So una natin banggitin ay si Robin Padilla, no? So alam naman natin, no, kakampi talaga 'yan ni Vice President, no, Sara Duterte. Baka malamang sa malamang kung wala talagang mapili si Vice President Sara Duterte, ito ang magiging vice presidential candidate niya, no? Agree ba kayo diyan sa ano? Paki-comment naman daw, paki-comment naman diyan sa ano natin kung agree kayo sa ano natin, no? Kung si Robin Padilla bilang Vice President ng Pilipinas. Okay? Pangalawa ay si Christopher Bongo. Siyempre alam naman natin si Senator Bongo ay malapit kay former President Duterte, no? Si Rodrigo Roa Duterte, no? Sabagay ba gagawa natin ng isang isang topic yung pangyayari naman sa House of Representatives kung ano nangyayari doon later on. Okay? Ayan, si Christopher Bongo ay malapit, eh syempre kakampiyan kay ano, kay Vice President Sara Duterte. Okay? Kaya niyang maging ano, i-retain yung confidential funds ni Vice President Duterte. Okay? Ang sunod naman ay si Ramon Bong Revilla Jr., okay? So kahit nasa lakas 'yan, no, supposedly kapartido 'yan ni Speaker Romualdez, pero alam naman po natin na malapit po 'yan kay Vice President, no, Vice President Sara Duterte. Okay? Actually, ano nga 'yan, 'di ba? Siya nga nag-convince na maglakas NUCD-CMD para tumakbo, no? Gamitin yung national party na 'yan para naman, makaano 'no, makatakbo bilang Vice President ng Pilipinas, okay. Ang next po natin ay si Bato de la Rosa. Siyempre dati pong ano, ayun po si Bato de la Rosa, siya po ang unang, PNP chief ni Pangulong Duterte, 'no. Medyo, nasa level, middle level yata 'yan
ng posisyon pero ano 'no, naging chief PNP kasi kagustuhan naman 'yan ng Pangulo ng Pilipinas. Okay, so taga Davao din po 'yan. So as expected, ano rin po 'yan 'no, tatakbo kakampi po 'yan kay Vice President Sara Duterte 'no. Si Robin Padilla po hindi po tatakbo 'yan ngayong 2025 'no. Si Bongo, Bong Revilla, si Bato de la Rosa, ayan tatakbo po 'yan 'no. Si Joseph Estrada naman po 'no, si Jinggoy Estrada, okey, hindi po tatakbo 'yan kasi kapapanalo pa lang naman. Pero sa tingin ko po hindi po nanalo bilang senador ng Pilipinas si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada kung hindi naman po dahil kay Sara Duterte, okey? Sunod naman si Manuel Lapid 'no, Lito Lapid na tatakbo rin bilang 2025 senator 'no. So, hindi ko alam kung saan siya kakapit 'no, baka sa hanay naman ni ano 'yan, palipat-lipat lang naman 'yan si Lito Lapid 'no, patalon-talon. So anyhow, ano 'yan si Sara baka dalhin din ni Sara Duterte 'yan 'no. Next na ano tatakbo naman si Francis Tolentino 'no. Francis Tolentino ay tatakbo bilang senador ng Pilipinas sa 2025. So halos lahat pala, affiliated or aligned sa mga Duterte at the same time natulungan ng mga Duterte at the same time tatakbo bilang senador ng Pilipinas sa 2025. Si Cynthia Villar, ano na po yata 'no, retired na 'no, so end of term na. So binabalita na baka tumakbo si ano, yung anak 'no, si Camille Villar, bilang ano niya kung ano, ewan ko kung makakatakbo 'no or mananalo si Camille Villar na may asawa na ngayon 'no. Yun sige, alright. Now ito na nagtataka ako 'no, si Pia Cayetano 'no. Si Pia Cayetano tatakbo bilang senador ng Pilipinas sa 2025 if I'm not mistaken kung hindi pa ano ano, parang tatakbo uli 'yan bilang senador ng Pilipinas. Pero nagtataka ako kasi si ano, ay sabagay, oo nga, sabagay si Alan Peter Cayetano ay naging vice presidential candidate ni Pangulong Duterte, okey? Ni Pangulong Duterte. So sabagay, pupuwede din naman na suportahan ni Pia Cayetano si Sara Duterte, okey? Ayun, yun yung ano natin 'no, okay. So ang katanungan natin guys 'no, ano nga ba 'no, ano nga ang dahilan ng mga senador sa paghingi ng pagbabalik ng confidential funds kay Vice President Duterte? Okay, so sa tingin ko ano 'yan, eh, 'no, political motives din 'no, political ano nila 'no. So siyempre, mas gusto nila yung ganito dahil ano nga 'no, kaibigan nila si Vice President Sara Duterte, natulungan sila at saka nakatakbo sila, hindi sila nanalo, hindi dahil kay Sara Duterte. So, 'yun 'no. So, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po pala sa inyong mga ano, pagtangkilik sa atin. Natutuwa po tayo. Libo-libo na po ang nanonood sa ating mga videos. Mabuhay po kayo and salamat po ng marami. Bye-bye po. God bless you all.